Hello mga gaw, it's King Heart again. At dahil nandito ka na naman sa channel kong King Heart TV, ay sigurado akong meron ka na naman gustong matututunan. At dahil dyan ay hindi ka nagkakamali, dahil sa video kong ito ay meron na naman akong daladalang panibagong tutorial sa araw na to, na siguradong pagkukunan nyo ng aral. Pagkukunan nyo pala ng idea para sa pag-upgrade ng mga minamahal nating mga motor dyan. Dahil ang gagawin natin ay mag-a-upgrade tayo ng gulong. Mag-i-install tayo ng big tire sa big bike natin. Ginagawa mo! Mag-install pala tayo ng medyo malaking gulong. At ang size na i-install natin ay 100/80 by 17 sa harap at 140/70 by 17 sa likod. Kitams? Ang laki, di ba? Ang tanong, magkasya kaya? Ang stock lang naman ng likod natin ay 70/80 by 17 sa harap at 110/70 by 17 sa likod. Kasya kaya yun? Pero kasya yan dahil meron tayong mga discarding gagawin para dyan, para di tayo magka-problema. Parang babae lang yan. Kung gusto mong maging kayo ay hindi yan makukuha sa tingin lamang. Kailangan mo yang diskartean o kailangan mong maghanap ng paraan para ang diskarte mo ay mapakinggan. Alright, so kung interesado kang malaman kung paano pagkasyahin ang malalaking gulong sa mga motor natin, ay pakatutukan mo na lang ang video kong ito. At kung bago ka pa lang sa video kong ito, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ng bell icon para naman updated ka sa mga video kong nagbibigay idea para sa mga may inaalaga ang mga motor natin dyan. So ano pang hinihintay natin? Huwag na nating patagalin. Intro, pasok! So ayan mga gawins, bago ang lahat. At bago tayo magumpisa ay ipapakita ko muna sa inyo ang mga kailangan natin sa pag-upgrade natin ng gulong. Ayan. So ayan mga gawins, kung makikita nyo 140/70 by 17 yung gulong natin sa likod, ang laki. At ito naman yung sa harap natin. Ayan, kung makikita nyo, quick tire, malaki din to. Ang size nito ay 100/80 by 17. So ayan, tingnan nyo, 180/17 yan. Ang gagawin natin dito ngayon ay dadalhin natin ito sa shop at ipa-install natin sa mugs natin kasi nga wala tayong gamit. Sa shop na lang natin to ipa-install, saka natin ilagay sa motor natin. So ito yung bracket. Ito, maghanap lang kayo ng ganitong bracket kahit maliit lang. Ito okay na to. Tapos nut na medyo malaki-laki konti. Ayan. Tapos bolt. Ayan. I-check muna natin kung ilang centimeter ba to. So ang kailangan natin ay, so kung makikita nyo, 5 cm long na bolt ang kailangan natin. 5 cm na bolt kasi yung stock na bolt na papalitan natin parang 4 lang yun So gagawin natin yung 5 cm. Tapos kailangan natin ng ganitong nut. So yung nut ay mga 1 cm lang. Ayan. Kailangan na natin. Okay na yan yung 1 cm. So okay na yan. Yung nut. Bali 4 to. 4. Tapos 4 na bolt. Isa-isa lang sa isang bolt. Okay na. So itong bracket natin na pinutol ko hanggang 4 cm. Ayan. Hanggang 4 cm yan. Pinutol ko yan. So maghanap kayo ng mga 4 cm long na bracket na ganito. Ayan. So okay na yan. Importante to kasi hindi natin masalpak yung malalaking gulong kung wala ito. So i-explain ko sa inyo mamaya kung bakit kailangan natin to. So yun po mga gaw, yung mga kailangan natin sa pag-upgrade natin ng gulong. So baka naman merong magtatanong dyan kung bakit kailangan nating palitan yung mga gulong natin. Ganito kasi yan. Kailangan nating palitan dahil hindi habang buhay mananatiling maganda, buo
or makapal yung mga gulong ng motor natin. Sa tagal nating paggamit ng mga motor natin, darating din talaga yung araw na masisira yan, magka-crack, o di kaya mabubutas yan. So hindi na yan magagamit, kaya kailangan nating palitan. Sabi nga nila, kahit anong ingat mo, wala pa rin forever. Parang pag-ibig lang yan, pinagtagpo pero di tinadhana. Nilambing, di naman ginuwa. Nagkakilala, pero hindi naman nagkasama. Merong nagmahalan, pero di naman nagkatuluyan. My God! Merong nagkatikiman, pero hindi naman pinakasalan. What the fuck? Meron din pinakasalan, pero hindi naman sinamahan. Shit! Yung iba nga ay nanakan na, di naman sinuportaan. Putang ina! Ito matindi. Kukul vlog ang pinagmulan, pero di nagkaintindihan, kaya ayun, tolpo ang kinalalabasan. So ayan na mga gaw, yung gulong na pina-install natin sa shop. Yung sa kabila, yung 180 by 17, sa harap yan natin ilagay. Ito namang malaking gulong, 140 70 by 17, sa likod natin yan ilalagay. So itingnan nyo kung anong mga diskarte na gagawin natin. Ayan, ito na yung sprocket nya. Ayan, so ito yung sprocket na ilagay natin dito. Ayan, ito hindi to pwede isalpak diretso, may gagawin pa tayo dyan. So mamaya malalaman nyo kung bakit hindi to pwede. So ayan mga gaw, uunahin muna natin tong sa harap. I-install muna natin tong 100 by 80 by 17 na size sa harap. Ayan, unahin natin yan. A little longer than a few minutes later. So ayan mga gaw, nasalpak na po yung ating gulong sa harap. Ayan. Ayan. Okay na po yan. Pero ito, hindi ito pwedeng ilagay natin. Kasi dahil malaki na yung gulong natin, hindi ito makasya. Tingnan nyo. Ayan, tingnan nyo. Hindi siya pwede kasi masagi siya sa tapaludo natin. Ayan. Hindi na siya tatakbo. Ayan, maingay na siya kasi nasagi siya dito. Dito natin kailangan tong ating bracket. Ito yung para sa harap. Ayan. So ilagay natin to. So ngayon, dito natin ilagay yung extension dito sa tapaludo natin. So ayan, nalagay na yung ating bracket. So extension bracket ito sa ating tapaludo. Ayan, para magkasya siya dito. So ilagay na natin to. So ayan, hindi na siya sumasayad. Ayan, may distansya na siya, oh, kita nyo. So ayan, tingnan nyo. So may distansya na siya dito. Ayan. So hindi na siya sasayad. Ayan, oh. So ayan, kita nyo. So ayan, ngayon dito naman tayo sa likod. So ayan mga gawins, dito naman tayo sa likod. Ayan, ito po yung gulong na 140 70 by 17. I-install natin yan. So titingnan nyo ngayon kung anong diskarte para masalpak yan dito. Ayan. So ito mga gaw, ito yung sprocket natin. So ito yung gulong na na-install natin. So isalpak natin to, pero hindi ito pwede kung ganito lang. Yung sprocket ilalagay mo dito. Yan, hindi yan pwede. Bakit? Ganito kasi yan. Tingnan nyo yung sprocket nya. Yan, kung makikita nyo. At saka yung itong gulong nya, kung lalagyan mo yan ng kadena, ito pag isalpak mo yan dito sa kadena nya, hindi yan pwede kasi masasagi yung kadena dito sa gulong mo. Bakit? Dahil malapit lang sila, oh. Oh, ayan, tingnan nyo. Para sure,
ilalagay natin to dito para makikita nyo talaga kung bakit hindi siya pwede. Tingnan natin. So ayan mga gaw, nasalpak na natin. So titingnan natin sa malapitan para makita nyo kung bakit hindi siya pwede. So ayan mga gaw, hindi siya pwede. Bakit? Kasi ano lang sila, pag pinaikot mo, di ba, masasagi yung kadena sa gulong. Ayan, di ba, masasagi yung kadena. So kailangan natin lagyan ito ng extension, yung malaking bolt. So ngayon, tingnan natin kung anong diskarte natin para masalpak ito dito. Ayan, tingnan nyo, nasasagi yung gulong sa kadena. Di ba? So ngayon, tanggalin muna natin para diskartean natin. Ayan mga gaw, dahil hindi siya pwede natin isalpak kasi nga masagi yung kadena dito sa gulong natin. Ang gagawin natin, tanggalin natin tong 4 na bolt na to, papalitan natin ng mas mataas. At dito natin gagawa ng paraan. Dito natin gagamitin itong ating nut. Ito. Dito natin ito gagamitin. Bali ito yung gagawin nating extension para umangat siya ng konti. Lagyan natin ng nut. So ayan, tanggalin natin muna. So ayan, natanggal na. Ayan, natanggal na yung sprocket natin. So ngayon, ang gagawin natin, lagyan natin to ng extension para medyo siya to umangat siya konti. Ayan, dito natin to ilagay sa 4 na to. So ito yung diskarte natin para siya umangat ng konti, para hindi masagi sa ating gulong yung ating kadena. So ayan. Ito ang nut natin kanina, yung medyo malaking nut. So ayan. So ngayon ilagay natin yung sprocket. Ngayon ilagay na natin itong bolt natin na 5 cm long. Ito yung bolt na original niya. Ito naman yung 5 cm long kanina. So papalitan natin yan. So ito yung ilagay natin yung 5 cm long. Ayan. So ayan. Lagyan natin ng nut. Ito yung mga nut natin kanina. So lagyan natin ng tigda 2. Ayan. So ayan mga gaw, nalagay na yung ating nut at saka bolt sa sprocket natin. Nalagyan natin ng extension. Ayan, yung 4, ito na yon. At saka yung bolt nya na tigda 2, ito na po. So ngayon na-extend na siya ng konti. So pag ilagay natin siya dyan, ayan, so ayan, so makikita mo na talagang umaangat na siya. So ayan, so may extension na siya. So lalagyan mo ng kadena, so hanggang dito lang. So di ba? So hindi na siya masagi sa ating kadena kasi nilagyan naman natin siya ng extension. Ayan, tingnan niyo ulit yung extension natin. So pag isalpak natin yan dito, ayan, so ayan, umaangat na siya. So ayan po yung diskarte na ginagawa natin para masalpak itong ating 140 70 by 17 na gulong sa likuran ng ating motor. So kung gusto nyo magpalaki na mas malaki, 150 o 160, so ang gawin yung nut is medyo malaki din para umangat din siya. Yung bolt din na gagawin nyo, yung medyo mas malaki siya. So kahit anong klaseng motor installan nyo ng malaki, gaya ng sniper, gaya ng raider,
Neptune, Swiss Mono, Wave, Smash, XRM, Honda Dash, Fiore, KTM, SCRF at saka Ninja. Or kahit anong klaseng motor na gusto nyo palakihin ang gulong, i-try nyo ang discarding ginawa ko para malaman nyo kung magkasya ba talaga. isalpak na natin. So titingnan natin ngayon pagkatapos kung anong kalalabasan, kung masasagi pa rin ba siya sa kadena o hindi na. Yan. So ayan mga gawins, nasalpak na po yung ating gulong. Ayan. Okay na. Ngayon, titingnan natin sa malapitan. So, ayan mga gaw, kita nyo. Nalagay na natin yung extension niya, ayan. Ayan yung extension niya, yung 4 na extension niya. So ayan, kita nyo. Yan yung nut na nilagay natin. So ngayon, ayun, hindi na siya ano sa kadena, may distansya na siya, kita nyo. May distansya na siya. So hindi na siya masagi sa kadena yung gulong. Tingnan nyo pag ikot-ikot yan. Ayan. So hindi na siya masagi sa kadena, di ba? Ayan, ayan. Yung distansya niya, kung makikita nyo yan, kita nyo, ayan. Di ba? Malayo na siya. Malayo na yung distansya na dito. So hindi na siya masagi sa kadena. So ayan yung extension natin. So wala namang problema, okay naman. So ngayon, pwede na nating ilagay itong tapaludo natin dito. Ayan. So pwede natin nang ilagay yan. Kaya lang, ang diskarte natin dito, lagyan din natin ng bracket gaya kanina. Extension niya. Ayan, kita nyo naman. So yung bracket kanina, ganito din siya kaliit. Ito yung nilagay ko. Ayan. Para hindi siya masagi. So ayan. So ayan, distansya na siya. Kasi kung hindi mo lalagyan, ganito ang mangyayari. Ngayon, kung lagyan mo ng extension, so ayan, ang layo na niya. Ayan, ito yung extension. Pero kung wala siyang extension, ganito siya. Kung ganito siya, tingnan mo, hindi siya kasya. Sasagi siya sa mudguard natin, di ba? So kailangan yung may extension ka para umangat siya kunti, ganyan. So pag umangat na siya, so ayan, ang layo na niya. Pwede na yung ilagay yung mudguard dyan. Ayan. Di ba? So hindi na siya masagi. Ayan. Di ba? 1 week later. So ayan mga gawins, tapos na po tayo sa pag-install ng malaking gulong sa motor natin. Sana ay may natutunan kayo sa video natin sa araw na to. At kung nagustuhan nyo naman ay huwag nyo na kalimutang pindutin ang subscribe button. At kung gusto nyo namang updated kayo sa mga video nating nagbibigay kaalaman sa may mga inaalaga ang motor, pindutin nyo na rin yung bell icon dyan para updated kayo. So salamat sa panonood. Ayan.